ano ba yung tingin mong aim ng mga ganong klaseng fake news at kung nakakatulong ba to sa bansa eventually na fake yung kumakalat ng mga solusyon na ganyan? Actually, hindi na bago sa akin to kasi you know these especially the Duterte supporters, the Duterte side, gusto nilang ipakita sa taong bayan na sila yung may solusyon at hindi ang gobyerno. They always want to show that picture. Kahit nga yung sa yung giyera sa Iran, may mga fake news din na kumakalat na nagpadala nga daw ng eroplano si Pulong kahit hindi naman totoo. So they always want to, it seems to me like, syempre opinion ko to it seems to me like they want na gawing, kumbaga ang imahe ay walang ginagawang matino ang gobyerno at ang solusyon, ang totoong gumagawa ng solusyon ay ang mga Duterte. So yun nga, sa post ko regarding that, sabi ko nga, yung mga DDS, hindi ba kayo naiinsulto? Na parang ginagawa kayong gago or bobo or tanga nitong mga taong nagpapakalat ng kasinungalingan para lang mapuri yung idolo ninyo. So sana, alam mo yun, nakakadagdag siya ng confusion magulong-magulo na nga, nagiging lito pa tayo. So yun, sana mabigyan ng leksyon itong mga nagpapakalat ng disinformation na ganito. Pero sa tingin mo ba, nasa krisis na tayo when it comes dun sa usapin ng petrolyo? I believe so. Taliwas sa sinabi ni ni Hi Auntie Claire. Yeah. Taliwas sa sinabi niya. Sa gobyerno naman, yun ba yung pag-uusapan natin? Iba, madami Advance pa. ako. Pero sa palagay ko, may krisis tayo kasi yun ang nararamdaman. Kahit ano pang reframing or messaging ang sasabihin ng gobyerno, nararamdaman kasi ng taong bayan yung pagtaas ng presyo. Yeah. So, krisis na yun Kapag nararamdaman yung hirap at pagtaas ng presyo, krisis na yun para sa taong bayan. No matter how you reframe it or what kind of words you use, mga terminologies, ang importante yung nararamdaman ng taong bayan.